inilunsad para basagin ang katahimikan ng kanilang mapait na karanasan. Sa unang tingin, tila tipikal na mga kabataan lang ang grupong ito. Nakatambay sa isang sulok, nagpaplano ng susunod na gimmick. Pero kung sila'y tititigang mabuti, makikita sa kanilang mga muka at mapapansin sa pagkumpas ng kanilang mga kamay ang kapansanang araw-araw daw humahamon sa kanilang pagkatao. Ang deafness po is like an invisible disability na you can't understand the person unless you understand the language first. And the culture attached to it is shrouded by silence because of socio-cultural factors, stereotyping, and discrimination in the family is still high for the fact that most of the victims po namin na nahandle po are uneducated. Malaki raw ang kakulangan ng gobyerno pagdating sa suporta at serbisyo para sa deaf community. Noong Enero 2011, inilunsad ng GBSP ang Break the Silence Project sa Cebu dahil sa di umunay lumalaking bilang ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga bingi. When we started po the project, we were campaigning sa different schools. We were so happy, and at the first place we were so happy that the children are responding positively. And at the end of the day, we then realize na yung mga bata po, nag-disclose po sila in between the trainings. Nagiging trend po siya na in every school that we go to, may 3 to 5 deaf students na nagsasabi na, I am raped, I am abused, or I don't know that it's abuse already. Nadi-disturb po kami, noting that this is really happening right in front of our eyes, and we just don't know it. Nitong Hunyo lang, naitala ng organisasyon ng 6 na kaso ng panggagahasa sa probinsya. Sa 6, 3 pa lang ang nahusgahan sa korte. Mahigit sa 1 taon na ang nakalilipas ng magahasa at mapatay ang kanyang anak. At hanggang ngayon, galit at pangungulila ang tanging nararamdaman ng nagluluksang ina. Okay man po, masyado masakit na yung dibdib namin. Tungkol sa ang pagkamatay ng mga anak. Pahit nagpamatay ko lang, ma'am. Sakit kayo ba? Kung gusto pa namin, ako na lang ang pinatay nila, hindi lang aking anak. Walang kasalanan, pinatay nila. Pagre-repack ng straw ang tanging pinagkakakitaan ng kanilang pamilya. At dahil kapos sa pera, hindi na raw niya napag-aral ang anak na si Jeremy. Asya na, asam ang E, tulo na niya, asam B, P, L, yun ko asang Q, ari niya, asang U. Wah, jawatan to siya ka-eskwela, ma'am. Nagkuha to siya. Mas bahay lagi ako tuluan, makabato, tuntun. Basta makabato to siya, kung ina nasang kuanon. Eskwela mo lang, nagmaya pa sila. Ako palitan ang ulit mo kung anak ko itong eskwela siya. Sa palitan ako iyahasan, ang nagsuwa sa bahay. Okay na taon siya, ma'am. Wala ring nag-aaral ng formal na sign language sa kanila. Akong kanan nga, paano itong bitsin? Palit sa bitsin, ako nalabis sabi na mga utan ko kanang huntong. Anak man, bitsin. Sabot ko sa mga tindirang sa kay hibaw nga, amang dito kami sugod, sabot na siya lang mga shampoo. Oh, shampoo. Buto akong kanya si design language niya, ma'am, baka muna. Palit niya, apas papa. Yan yung lulo, anak ng lulo. Siguro naman biya lulo. Ate. Pero noong Oktubre 2011, nagkaroon ng isang breakthrough ang GVSP sa kanilang proyekto. Sa unang pagkakataon, ang mga pulis mula sa Women and Children's Desk ng Cebu City nag-aral ng basic sign language. In fact, ang mga victim, hindi sila nag-report. Dahil nasa police station pa lang, wala nang kayang kumausap sa kanila. Mahihirapang makausap sa kanila kasi hindi na nga wala nang train na nag-habi din ng sign language. It's easy to learn sign language
Why? Because 70% of sign language is purely gestural. Noong Sabado, isang refresher course ang ibinigay ni JP kasama ang ibang volunteer ng GDSP sa mga opisyal ng Police Station 6 sa Cebu City. Ang tanging hinihiling lang ng grupo nila JP, angkop na serbisyo at suporta mula sa gobyerno, patas na pagtrato ng lipunan at proteksyon laban sa pang-aabuso para sa mga miyembro ng deaf community. Ako si JP Maunes ng Golandi Volunteer Service Program. Samahan niyo po akong ipaglaban ang karapatan ng mga deaf at pigilan at sumpuin ang karahasan sa pang-abuso ng mga deaf na kabataan at kababaihan. Bilang Pilipino, dapat tayong maging kabahagi ng pagbabago. Halina po, mag-volunteer tayo and together we can break the silence.